mga anak. Welcome para sa ating unang bahagi ng ating talakayan dito sa YouTube Bilin! Pero bago tayo magsimula, ipakikilala ko lang muna ang aking sarili. Ako si Binibining CJ. Pwede niyo akong tawagin na Teacher CJ. Ako ang isa sa inyong makakasama para sa malawak na pagtuklas at paglinang sa kagandahan na mayroon ang ating sariling wika. Sige nga, ano ba ang pambansang wika ng Pilipinas? Mahusay! Ang wika Filipino. Bigyan natin ang ating mga sarili ng mahusay saykla mula sa salitang mahusay at saysay na siyang may kabuluhan. Mahusay at may kabuluhan, club ang ibig sabihin ng ating club ngayong araw. Sige nga, 1, 2, 3, mahusay. Isa pa nga, 1, 2, 3, mahusay. Bago tayo dumako sa ating mismong talakayan, nais ko lamang itanong, kumusta ba ang lagay ninyo? Mabuti naman ay nasa maayos kayong kalagayan. Kung may dinaranas man kayong pagsubok sa buhay, huwag nawa kayong mawalan ng pag-asa, sapagkat dadaan lamang ang mga iyan. Mula sa pagsubok na nabanggit natin kanina, isa rin ba sa pagsubok na kinakaharap ninyo ang hiya? Yung tipong pakiramdam na kapag nasa harap ka na ng klase, o di kaya nasa sayo na lahat ng atensyon ay parang gusto mo na lamang maglaho dahil sa kahihiyan. Alam niyo ba na mula sa isang pag-aaral, sinasabing nakararanas ang mga mag-aaral na gaya ninyo ng anxiety sa paggamit ng wikang Pilipino. Lalo na kung ito'y gagamitin sa pagsasalita. Gaya ng ibang mag-aaral, sila rin ay natatakot na magkamali, nangangamba sa magiging reaksyon o panghuhusga ng iba, at may mababang pagtitiwala sa sarili. Iyan ang tatalakayin natin para sa araw na ito. Samahan niyo akong tuklasin ang suliranin at unti-unting masolusyonan ito. Normal lang ba na mahiya at mawalan ng kumpiyansa? Aba, oo naman. Lahat naman ng tao ay nakararamdam o nakararanas niyan. Ngunit, bakit nga ba tayo muna nahihiya o nawawalan ng kumpiyansa? Ano kaya sa tingin ninyo ang kasagutan? Posibleng takot magkamali. Baka mapagtawanan kapag mali ang grammar o pagbigkas, o di kaya iisipin nila na bakit ganun siya magsalita? Limitadong pakipag-ugnayan. Dahil sa takot na mahusgahan, mas pinipili nating manahimik na lamang o lumayo sa ibang tao. Ang resulta, mas lalong kumakaunti ang pagkakataon nating mahasa sa pagsasalita. Kulang sa kasanayan o kaalaman dahil mas sanay tayo sa social media o online games na English. Naninibago ang ating dila. Pero alam niyo ba, ang wikang Filipino ay hindi itinatag noong 1987 para lamang gamitin sa asignaturang Filipino. Itinatag ito kasabay ng pagkakaroon ng asignaturang Filipino upang lubos na maunawaan ng ating mga kaibigan, magulang, kapwa, at ng ating sarili kung ano ang wikang atin. Kaya kung nahihiya kayong gamitin ang wika natin, paano pauunlad ang ating kultura at mananatili ang wikang Pilipino?
Mawawala ito ng tuluyan kung hahayaan lamang natin. Tama? Gaya na lamang sa mga nilalaro ninyong mobile games tulad ng Mobile Legends, Heartopia, Call of Duty, Counter-Strike, o Valorant. Hindi ba para tumaas ang level o ranggo ninyo ay kailangan ninyong laruin ng laruin ito? Ganon din sa ating wika. Para patuloy na manatili at mapagyabong ito, marapat na patuloy itong gamitin at kilalanin pa. Para sa patuloy na paggamit, bibigyan ko kayo ng paraan para unti-unti nating mapaalis ang suliranin natin ukol sa hiya, takot sa panghuhusga at kawalan ng kumpiyansa. Narito ang unang paraan o hakbang. Handa na ba kayo? Ano? Tara? Tara! Narito ang unang hakbang o paraan natin. Simulan muna natin sa mga maliliit na salita. Yung pagkilala sa mga maliliit na salita na siyang madaling matutukan. Magsimula tayong kilalanin ang mga salitang ito at ang kanilang mga kahulugan. Una, oo, pagsang-ayon o pagtanggap sa sinasabi o kahilingan ng taong kausap. Pangalawa, hindi. Pagtanggi o hindi pagsang-ayon sa sinasabi o kahilingan ng taong kausap. Pangatlo, salamat. Pagpapahayag ng pasasalamat o pagkilala sa ginawang kabutihan ng iba. Pang-apat, paalam. Salitang ginagamit upang magpaalam o paghihiwalay sa taong kasama o kausap. At panglima, kumusta? Pagbati o pagtatanong ukol sa kalagayan ng isang tao, depende kung ito ay may bantas na tandang pananong. Ngayon, alam na ninyo ang mga simpleng salita. Dadako naman tayo sa mga parirala na madaling matutuhan. Una, magandang umaga. Pagbati na ginagamit sa umaga bilang pagpapakita ng paggalang sa mga nakakasalamuha. Pangalawa, magandang hapon. Pagbati na ginagamit sa hapon bilang pagpapakita ng paggalang sa mga nakakasalamuha. Pangatlo, magandang gabi. Pagbati na ginagamit sa gabi bilang pagpapakita ng paggalang sa mga nakakasalamuha. Pang-apat, paumanhin po. Maganap na paghingi ng tawad o paghingi ng pahintulot ukol sa maling nagawa o nasabi. At panglima, ingat ka. Pagpapakita ng pag-aalala. Dako na tayo sa ikalawa. Ano? Tara? Tara! Ano yung sabihin ninyo ang gagawin natin? Mirror, mirror on the wall ba? Ang gagawin natin ay, gamit ang mga salamin na ito, titingnan nyo ngayon ang inyong sarili at subukang bigkasin ang mga salita at parirala na ating ipinakilala kanina lamang. Ngayon, kung nabigkas na ninyo ito, subukan naman na ninyong makabuo ng 3 pangungusap ukol sa nangyari sa araw ninyo. Sige, una muna akong magbibigay ng akin. Magandang umaga! Ako, si Teacher ZJ. Kanina lamang ay nakasalubong akong matanda. Siya'y aking tinulungan na katawid sa kabilang bahagi ng kalsada. Matapos noon ay nagpasalamat siya. Masaya akong uwi dahil may naitulong ako sa aking kapwa. Oh, kayo naman, kaya ninyo yan. Sikapin ninyo lamang na gagamitin ninyong wika ay nasa Filipino. Magsimula lang muna kayo sa mga madadaling salita na ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Teka. Nagsasanay ka pa rin ba? Pero bakit parang ayaw mo na dahil sa tingin mo mali yung sinasabi mo? Hep, dyan ka lang. Matuto kang tumanggap ng pagkakamali. Hindi naman lahat ng tao ay perpekto. Lahat naman ay
nagagawang magkamali. Ang dapat mong gawin ay tanggapin kung nabubulol ka man sa mga salita o may mali sa pagbanggit o pagbigkas mo ng isang salita. Huwag mong hayaan na ang takot sa sasabihin ng iba ang magdidikta at pumigil sa iyong paglago. Kung nakukulangan o nalilito ka, maaari kang tumingin sa online gaya ng Google para maitama ang mga tingin mong mali. Tandaan mo, subok lang ng subok. Hanggang sa maging mahusay-say! Mga anak, ang huling payo ko na lamang, palaging tatandaan na ang kumpiyansa ninyo sa inyong sarili ay tila parang kalamnan natin. Habang ginagamit mo ito ng ginagamit, mas lalo lamang itong lumalakas. Huwag ninyong hayaan na maging limitado ang pakikipag-ugnayan ninyo sa mundo dahil lang sa natatakot kayo. Ang bawat tao na makakasalamuha at makakausap ninyo gamit ang ating wika ay isang pagkakataon na para matuto. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang kuweba. Lumabas ka, makipag-usap ka, at patuloy nyo lang subukan ng subukan na magsalita at gamitin ang wikang Pilipino. Sana nakatulong sa inyo ang mga payo ko. Huwag ninyong kalimutan na mahalaga ang boses upang ipahayag ang ideya. Mahalaga rin ang kumpiyansa para sa pakipagbahagi ng ideya at mahalaga rin ang wikang Filipino. Dahil ito ang nagpapahayag sa ating pagkakakilanlan. Huwag ninyong kalimutang i-like, i-subscribe, pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa mga panibago nating video. Huwag din kalimutan pindutin ang share button upang maibahagi ang video ng kaalaman at payo sa iba. I-comment ninyo sa ibaba ng video na ito ang paborito ninyong salita sa wikang Filipino. Hanggang sa susunod na video, sana ay naroon pa kayo. Ano, tara? Tara! Paalam!